Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Binabati ko kayo ng isang mabiyaya na puno ng pag-asa at pananampalataya in this second Sunday of Easter. At para sa ating mensahe ng buhay, patuloy tayong magnilay-nilay sa mensahe ng ating Panginoon from the Gospel reading in the Gospel of John chapter 20 verses 19 to 31. At nilakipan po ito ng temang Blessing in Believing. Po ang inyong lingkod, Reverend Dr. Emmanuel Dancel Bangasan, District Superintendent of the Integrated West Tarlac District. Maglilingkod minsan pa sa kapahayagan ng mabuting balita. The Lord is risen indeed. Ito ang ating isinigaw, inawit, ninamnam na mga salita anong nakaraang linggo in our Easter Sunrise Celebration, o ang linggo ng Pasko ng pagkabuhay. And for that, really, God is good, God is great, God is grabe sa ating buhay. And we can declare sa ating pong mga sarili that because of Jesus' love, because of Jesus' resurrection, I am good, I am great, I am grabe. In God's protection, in God's provision, and in God's promotion. Hallelujah to the Lord. Amen. Sa pangalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay, salamat sa Diyos at patuloy nating nadarama ang kanyang kabutihan, kapangyarihan at katapatan sa ating mga buhay. Nasa gitna pa rin tayo ng krisis na ito, tayo ay nagpapatuloy na nagsasama-samang dumadalangin at nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at pag-asa at biyaya ng buhay ay ating patuloy na nakakamit at patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Yes, in this second Sunday of Easter, let us all together once again receive hope and blessings in God's Word. The Gospel of John recounts a post-resurrection appearance to the disciples. All except Thomas have already seen Jesus, and here is Thomas' first interaction with the risen Lord. Ewan ko ba kung bakit wala kasi si Tomas. Kumbaga sa ating sitwasyon ngayon, hindi siya nag-stay at home. Hindi siya sumunod sa patakaran ng enhanced community quarantine. O kaya naman, baka siya yung may quarantine pass, kaya wala siya nung unang pagdating ng ating Panginoong Yesus doon sa tahanan kung nasaan nandoon ang mga disipulo. Baka siya yung bumili ng gamot, siya bumili ng pagkain, siya yung nag-grocery kaya. Hindi natin alam. Basta ang malinaw, wala siya noong unang makadaong palad ng ating buhay na Diyos ang kanyang mga lagad. Ibig lamang sabihin, kung saan-saan kasi siya nagpupunta, hayon tuloy, nagduda siya. Kaya nga't sinabi sa wikang Ilocano, dumating sa punto yung jackpoti, jackita, nung sabihin sa kanya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga alagad na buhay ang ating Panginoong Yesus. Tayo din, mga kapatid, huwag tayong labas ng labas. Huwag tayong pawala-wala, lalong higit sa ating paglilingkod at sa ating pananampalataya sa Panginoon para maiwasan natin yung pagdududa. Now, let us see the blessings in believing. Una, the blessings of God peace. The blessing of God peace. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, 3 beses na sinabi ni Jesus ang pagpapala ng kapayapaan. In verse 19, in verse 21, in verse 26, sinabi niya sa kanyang mga lagad, sumainyo ang kapayapaan. Sa mga nakikinig at makakarinig ng mensaheng ito, ito rin ang aking dinideklara sa linggong ito para sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Sa ating kasalukuyang nararanasan, marami ang taong tila nagugulumihanan at nababalisa. Marami ang hilan, ang hanap ay si gobernador, si yorme, o kaya ay si kapitan, o kaya ay ang DSWD, at kung ano-ano pa upang maasahan ang pagkabalisa, upang matakpan ang kabalisaan lalong higit sa pangkabuhayan at lalong higit sa pagkain. Madaming memes ang ating nakikita, nababasa sa social media. Pero sa ating mabuting balita ngayon, ang dapat nating makita sa ating buhay ng pananampalataya ay si Jesus
Si Jesus na siyang magiging higit na katugunan sa anumang kabalisaan na nararanasan ng bawat isa. Ang mga alagad sa panahong yaon ay balot din ng takot. Subalit nang makita nila si Jesus na buhay, napawi ang kanilang takot. Lalong higit nang marinig nila mula sa ating Panginoong Hesus ang salitang, sumainyo ang kapayapaan. In Jesus' name, because Jesus is alive, whatever fear na mayroon tayo sa atin ngayon, inalis na ni Jesus. Because He lives. Let us all together receive the blessings of peace. Peace be with you. Second, the blessings of God's presence. The blessing of God's presence. Minsan naririnig natin sa mga okasyon, your presence is your best present. Today's gospel reading, makikita natin na naranasan ng mga alagad ang pinakamainam na regalo, ang presensya ng buhay na Diyos. Nakita nga nila ang kanilang kaibigan, ang kanilang guro, ang kanilang Panginoon ay buhay. Yes, the Lord is risen indeed. Mula sa kanilang kalagitnaan, ipinakita nga niya na siya ang tunay na Diyos na nabuhay mula sa mga patay. He is real. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. At nang makita ng mga alagad dito na nasa kanila ang mga presensya ng buhay na Jesus, sila'y tuwang-tuwa. Sila'y galak na galak. In verse 20, maging si Tomas na nagdududa noong pasimula, sinabi ni Jesus sa kanya, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang pagiging Emmanuel ng ating Panginoon ay patuloy nga nating mararanasan at nararanasan. Sa laban nating ito, lagi nating tandaan, kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Sabi nga ng lirika ng awit, kapag kasama natin ang Diyos, hindi tayo matatakot, hindi tayo malulungkot, na kapag kasama natin ang Diyos, hindi tayo mangangamba, hindi tayo mababalisa. Kahit dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Kahit dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Bakit? Basta kasama natin ang Diyos. Kaya kahit dumaraan man tayo ngayon sa apoy at ilog ng pagsubok na ito, huwag tayong matakot. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mabalisa. Tandaan lang natin, kasama natin ang Diyos. Beloved, Jesus is alive. Believe and receive the blessing of God's presence. Thirdly and finally, the blessing of God's providence. Jehovah Jireh, the Lord provides then and now. Salamat sa Panginoon, lalong higit sa mga taong mayroong mga malasakit, especially those people who have their generous heart that willing to help and share their blessings to others. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga patuloy na nagkakaloob, nagpapala, sumusuporta sa mga manggagawa ng Diyos. Alam natin na halos isang buwan na po, we don't have any church services, pero salamat po sa inyong pagmamahal. Higit sa ating distrito, sa lahat ng manggagawa sa ating mga distrito, marami pong salamat sa pagmamahal po ninyo at suporta po ninyo. Inaantabayanan po ninyo ang ating mga manggagawa. Maraming pong salamat. In kinds and in cash, salamat po sa lahat ng tulong nyong pinibigay at ipinagkakaloob para po sa aming lahat. Let the Lord multiply your seed of blessings multitudely. In our passage, we can see the blessing of God's providence. Kamangha-mangha ang biyayang kaloob ng Diyos na ating buhay sa ating ebanghelyo ngayon. In verse 22, Jesus provide the Holy Spirit as He breathed into His disciples. Alam natin kung ano ang kapangyarihang taglay ng banal na diwa. Kapag napuspos tayo nito, healing comes, sign and wonder comes, protection comes, blessings comes,
and many other things. Good situation may come. Kaya patuloy po tayo magpapuspos sa banal na Espiritu upang ang hinihintay nating lunas at katapusan ng pandemic na ito ay dumating na sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Dahil buhay ang ating Panginoon, nakakatiyak tayong ang kagalingan ay mararanasan ng buong mundo mula sa virus na ito. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus, that is in verse 30. Mayroong himala mula sa buhay na Diyos hanggang sa kasalukuyan. God will provide miracles in the midst of this pandemic situation. God provides all our needs in Jesus' names. Physical needs, spiritual needs, emotional needs, financial needs, material needs. Lahat ng mga ito, tandaan natin, we have our Jehovah Jireh, the Lord that provides sa ating buhay. God provides all our needs. Believe and let us receive the blessings of God's providence. Bilang pangwakas, sa linggo pong ito, ang tema ng ating Disciplines Book of Daily Devotion is Practicing Resurrection. Nakalagay po doon, practicing resurrection is the heart and soul of faith. Let us all together practice the essence of resurrection. Let us continue to believe that the Lord is risen indeed, that in Jesus' name, let us all together receive the blessing of believing. Peace, presence, and providence. God is with us. God bless us all. To God be all the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.